Bago po natin simulan ng kwento ay gusto ko lamang po sanang i-shoutout si Akihiro Rivera ng Coronadal City. Maraming salamat sa iyo sa pagsuporta sa channel ko sa pakikinig ng mga ina-upload ko. Sana hindi ka magsawa sa pagsuporta sa akin. Sa mga gusto pong ma-shoutout sa next upload, mag-comment lang po kayo sa comment section. Kung gusto niyo po mag-iwan po kayo ng short message at babasahin ko po yun. Yun lamang po at diretso na po tayo sa kwento. Hindi ko alam Kuya Dax kung bakit ganito ako. Pero may mga gabing kahit pagod na pagod ako sa salon, hindi pa rin ako makatulog. Parang biglang bumabalik sa isip ko yung mga alaala ng mga panahong akala ko may magiging masaya akong kwento. Pero sa huli, ako pa rin pala yung maisahan. Kaya naisip kong isulat ang karanasan ko na may matutunan ng mga kagaya ko na tagapakinig nyo sa kwento kong ito. Pero bago po ang lahat ay itago nyo na lang po ako sa pangalang John Rix, 28 years old, taga Caloocan, at isang parlorista. Yung tipo ng baklang loud and proud, maingay at makulit sa harap ng mga customers ko. Sa tabi ng salon namin sa palengke, may mga pwesto ng gulayan. Halos araw-araw akong tumatambay sa tapat namin paghapon, kunwari nagpapahangin lang. Pero ang totoo niyan, inaabangan ko si kuya na nagdi-deliver ng gulay. Pangalanan na lang natin siyang Kaloy. Mga 25 years old siguro siya na mangyari ito. Moreno, halatang batak ang katawan sa trabaho dahil sa mga naguhumiyaw niya mga muscles. Palaging may bitbit na malaking basket na mga dinideliver niyang gulay at kung ano-ano pang mga paninda nila. May tattoo akong nakikita sa kanang braso niya. Rosario ata yun pero hindi ako sure kasi natatakpan ng suot niyang white sando. Tahimik lang si Kaloy. Hindi siya yung tipo ng nag-aalok ng paninda. Basta magde-deliver lang tapos aalis. At dahil nga minsan ay matagal siyang bumalik sa truck, sinasamantala ko yung pagkakataong magpapansin sa kanya. Hi kuya, ang init no? Tapos kunyari magpupunas ako ng pawis kahit hindi naman ako pawisan. Kung minsan pa nga'y nag-aalok ako ng tubig sa kanya, pero laging iniisnab ang beauty ko. Pero ewan ko ba, may thrill kung ganon. Yung parang pinipigilan niya ang sarili niyang alam mong naiirita na siya, kaya mas lalo kong ginaganahan. Hindi ko naman siya gustong bastusin sa totoo lang. Siguro gusto ko lang talagang pansinin niya ako. Sa totoo nga niyan Kuya Dax, wala pa akong nagiging seryosong relasyon. Puro ligaw tingin lang. Kaya nang dumating si Kaloy sa eksena, feeling ko para sa akin na yon, kahit alam kong wala naman talagang patutunguhan. Sabado ng hapon na yon, medyo mahina ang kita sa salon, kaya maaga kami nagsara. Mga 6 pa lang siguro yon. Nagligpit na ako ng mga gamit sa salon. Tapos dali-daling umakyat sa second floor para maligo at magayos. Wala naman akong racket sa gabi. Simple lang ang plano ko. Magpapansin sa mga boys na dumadaan. Pero may isang idea ang pumasok sa isip ko nun. Nag-DM ako kay Kaloy. Matagal na kasi ako nakafollow sa Facebook account niya. Pero never ko pang sinubukang i-chat siya. Pero nung gabing yon, ewan ko ba. Ang lakas na loob kong tinaypang. Hi kuya, gusto mo bang magpalamig mamaya? Libre kita ng milk tea, akong bahala. Hindi ko naman ini-expect na magre-reply siya. Pero matapos ang ilang minuto, nag-seen siya. Tapos maya-maya nag-reply. At ang reply niya ay, sige. Bumilis ang tibok ng puso ko nung mga oras na yung Kuya Dax. Alam kong hindi yun date pero sa isip ko, baka alam niyo na, baka may chance ako. Sinundo ko siya sa palengke mga bandang 8:00 ng gabi tulad ng sinabi niya. Nasa may gilid lang siya ng kalsada. Naka-hoodie na kupas. Parang luma pero ang sarap pa rin pagmasdan sa kanya. May dala siyang maliit na bag. Parang nagdadalawang isip pa nga nung nakita akong papalapit sa kanya.
Naglakad na kami papunta sa may maliit na food court. Umorder ako ng milk tea. Siya naman ay iced coffee. Tahimik lang siya habang magkaharap kami sa isang mesa. Ako yung madaldal syempre. Ako pa ba? Pero paminsan-minsan ay tumatawa siya sa mga jokes ko. Pero hindi ko na yun inintindi. Sapat na sa akin yung nandun siya sa harapan ko. Habang kumakain kami ng kwek-kwek at fries, sinabi ko sa kanya na, "Pasensya ka na kung minsan makulit ako ha. Gusto ko lang kasi mapansin mo ako eh. Nakakahiya man sabihin ito pero hindi ko na kayang itago pa. Crush kita. Hindi na nga lang yata crush ito eh. Mahal ng ayata kita." Tinignan niya lang ako nang walang reaksyon na makikita sa mukha niya. Gusto mo ba dun tayo sa apartment ko?" Tanong ko, sabay lagok sa milk tea ko para kunwari chill lang. Hindi siya kagad sumagot pero tumango siya pagkatapos ng ilang segundo. Parang bumukas ang langit sa akin, Kuya Dax. This is it na talaga ang sabi ko sa isip ko. Pagdating namin sa bahay, wala pa rin siyang imik. Ako naman ay kunwari busy. Nagpatugtog ako ng mellow na OPM playlist ko sa phone ko. Pinatay ko ang main lights. Binuksan lang yung lampshade para medyo dim ang light. Gusto ko kasi yung sweet na ambience. Yung parang sa mga napapanood kong pelikula. Umupo siya sa gilid ng kama. Tinanggal niya yung hoodie na suit niya. Doon ko nakita ng buo yung mga tattoo niya. Pinagmasdan ko lang siya sa salamin habang nagpapanggap na nag-aayos ako ng kama. Ang gwapo talaga niya. Tinanong ko siya kung gusto niya magpalit ng t-shirt. Hindi siya sumagot. Pero bigla siyang humiga. Hinila niya ng konti ang kumot. Umupo ako sa tabi niya. At doon ko lang napansin na medyo namumugto ang mga mata niya. "Ano pang hinihintay mo? Sige na." Sabi niya sa mahina na boses. At doon ko na-realize, hindi ito simpleng gabi lang. Lumapit ako ng marahan sa kanya. Bit-bit pa rin ang kaba at konting hiya. Pero hindi ko maitago ang paghanga. Hinawakan ko ang braso niya at hindi siya umiwas. Hinayaan niya lang ako. Hinaplos ko ang buhok niya dahan-dahan. Hinalikan ko ang noo niya. Isang simpleng galaw pero punong-puno ng damdamin. Hindi siya kumipo. Tanda na parang nagpaparaya na siya. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong ipadama kung gaano ko siya hinahangaan. Maingat ang bawat haplos, bawat sandaling lumalapit ako sa kanya. Tahimik ang paligid namin, pero parang sumisigaw ang damdamin ko sa sobrang saya. Hanggang sa pareho kaming huminto. Magkatabi na kami sa higaan nun. Walang salitang binibitawan, pero parehong ramdam ang bigat at lalim na mga sandaling nakaraan. Pagkatapos nun ay umupo siya at narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. "Una sa lahat, hindi ko naman talaga gawain ito eh. Napilitan lang akong gawin ito kasi kailangan ko ng pera. Nasa ospital kasing kapatid ko ngayon. Ilang araw na siyang nakakonfine." Medyo natameme ako sa mga sinabi niya. "Kaya sana ang pakiusap ko sa'yo. Kung pwede wag mo na lang ikikwento to sa iba." Nang dahil sa awa ko sa kanya at sa mga sinabi niya, kinuha ko yung naipon ko sa drawer ko. Mga 5 digits din yon. Ibinigay ko lahat sa kanya yon. Nadala na kasi ako ng awa sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na kahit pagod na pagod ka, parang ayaw mo pa rin pumikit. Ganun ako kinagabihan matapos ang lahat ng nangyari. Hindi ko na tinanong kung saan siya pupunta o anong balak niya. Basta ang huling nakita ko, isinara niya ang pinto ng kwarto ko nang walang paalam.
Kinaumagahan ay automatic pa rin akong pumasok sa salon. Nagsalang ng kape, nagayos ng mga gamit, tapos tumayo sa tapat ng pinto. Tingnan ko ang palengke. Nandun pa rin yung mga nagtitinda. Maingay pa rin yung mga tricycle na dumadaan tuwing alas 8 ng umaga. Pero si Kaloy, hindi ko na nakita pa. Pero sa isip ko baka siguro na late lang. Pero lumipas ang 3 oras, hindi na siya dumating. Nagpunta ako sa pwesto ng gulay na regular niyang dinedeliveran. Tinanong ko yung ali roon. Ate, matanong ko lang. Wala pa ba si Kaloy? Hindi pa rin ba siya pumapasok? Ha? Ay hindi na siya nagde-deliver sa amin mula ngayon. May bago na nagsusupply kahapon pa. Nagpaalam na daw yung kasi uuwi na daw sa kanila. Nang dahil sa nalaman ko ay buong araw akong tulala. Wala akong gana magtrabaho. Lahat ng parokyano ko pinipilit ko na lang trabahuhin kasi wala talaga ako sa mood magtrabaho. Kinabukasan, wala pa rin. Hanggang sa lumipas ang linggo. 2 linggo, 3 linggo. Hanggang sa umabot ang 1 buwan na wala na talagang bakas ni Kaloy. Sa totoo lang, hindi ko na binibila ang araw kasi parang wala nang saysay. Gusto ko na lang kalimutan ang lahat. Isang hapon habang nagpapahinga ako sa labas ng salon, lumapit si Ate Mercy, isa sa mga tendera sa kabila. Yung tipo ng tsismosang minsan nakakairita pero minsan may pakinabang din ang kadaldalan. Oy Day, may nasagap akong kwento. Hindi kagad ako nakinig, pero nung binanggit niya ang pangalan ni Kaloy, napatingin ako, natuon ang pansin ko sa kanya. Eto ha. Ang sabi nung bago nagde-deliver dito, kilala daw si Kaloy sa ibang palengke. Magaling daw yan magpaawa, lalo na sa mga kagaya mo. Parang binagsakan ako ng isang sakong sibuyas, Kuya Dax. Hindi ako nagsalita. Pinakinggan ko lang ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ate Mercy. At eto pa ha, may nakasama raw siyang bakla dati sa Maynila. Ganon din daw. Nilambing, nagpaawa. Ang sabi pa, may na-hospital daw sa pamilya nila tapos nung pahiramin ng malaking halaga. Alam mo bang ginawa? Nawala na lang na parang pula. Naku, dito ka kumapit. Ang sabi pa, may asawa daw yan sa kanila. Buntis pang araw yun ngayon eh. Hindi ko alam kung anong mas nakakahiya. Yung niloko ako o yung hindi ako nagtanong kahit alam kong may mali na sa simula pa lang. Lahat kasi ng red flags, tininturahan ko ng kulay green. Pikit mata kong tinanggap yung mga signs na hindi niya talaga ako trip, kundi ang bulsa ko lang. Pilit na lang akong tumatawa habang ikinikwento ni Ate Mercy iyon. Pero ang totoo niyan, para akong pinagsusuntok sa dibdib. Hindi lang dahil sa galit kay Kaloy, kundi sa sarili ko. Ako yung nagpakatanga, ako yung nag-assume na pwedeng maging kami. Ako yung naniwalang sapat na yung kabaitan ko para piliin niya ako. Buong gabi akong hindi mapakali. Nag-browse ako sa social media niya pero wala nang updates. Wala na rin sa friend list ko. Siguro in-unfriend niya ako. Blinak. Naglaho na talaga siya. Alam mo ba Kuya Dax kung paano ko nalaman na sinimulan ko lang tanggapin ang lahat? Nung araw na ikwento ko yung buong pangyayari sa mga katrabaho ko sa salon habang nagme-merienda kami, na parang wala lang. Lady wow, ibinigay ko na ang lahat pati yung ipon ko, pati yung puso ko, diniposit ko na rin. Wala pa rin. Escape pa rin ang uto ko sa beauty ko. At sabay-sabay kami nagtatawanan. Ginawa ko na lang siyang biro Kuya Dax. Ginawa ko na lang siyang kwentong paulit-ulit kong pinapasa sa mga bagong customer. Tatawa sila, magugulat. Minsan may mga nagsasabing nakaka-relate sila. Tanggap ko naman na Kuya Dax na hindi sa akin si Kaloy, na hindi niya ako minahal, na ginamit niya lang ako. At kahit gaano ko man yun i-frame sa utak ko ang totoo, transaction lang ang lahat ng yun para sa kanya. Kuya Dax, kung binabasa mo pa ito hanggang sa dulo, maraming salamat. Hindi ko alam kung may makaka-relate sa kwento ko pero kung meron man, sana matuto rin sila sa pagkakamali ko.
Hindi masamang magmahal, oo. Kahit paminsan mali ang taong pinili natin. Pero sana, huwag nating kalilimutan na may halaga tayo kahit iniwan tayo, ginamit at sinaktan. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo. Ako si John Rix. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng pakilike. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email niyo lang po sa akin or i-PM niyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add niyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan niyo man pong mag-share ng kwento niyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo or ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.